Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ibahagi ang mensahe ng Espiritu Santo sa buong sangkatauhan, na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos, na banal na siyang may gawa ng buhay nating mga tao sapagkat ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang Diyos na buhay na may gawa ng ating buhay sapagkat siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para ibahagi ni Kristo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at ang mga salita at aral ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang karunungan ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Si Kristo ay hindi nabubuhay para sa sarili lang niya dahil ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa kanyang katawan nung siya ay naririto pa sa lupa. Dahil si Kristo ay Espiritu, na ipinanganak sa Espiritu Santo, si Kristo ay Diyos, hindi siya tao. Nagkatawang tao lang si Kristo sa katawan ni Birheng Maria. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo na siyang nagsugo kay Kristo. At si Maria ay ang babae na pinili ng Espiritu Santo dito sa lupa para sa sinapupunan ni Birheng Maria ipanganak si Kristo. Si Jesucristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo dahil gustong ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan ay nananahan din sa buong sangkatauhan. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang amang espiritual na dapat lang nating sambahin, purihin, ibigin ng higit sa lahat sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang Espiritu Santo ang siyang Alpha at Omega. Ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay na siya ring aalis sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ay maliligtas, kundi yung lang mga tao na naging kaisa niya na sumusunod sa kagustuhan ng kanyang Ama. Honestly, ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya rin isang Espiritu na nanasa ang katawan na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo ay siya rin amang espiritual ng aking kaluluwa na tumawag sa akin para ibahagi ko sa inyo ang katotohanan. Na tayong mga tao hindi nabubuhay para sa ating sarili lang dahil ang presensya ng Espiritu Santo ang siyang buhay na nagbibigay ng buhay sa atin. Ay ang siyang may hawak ng ating buhay. At ang tao, kapag hindi yan nagsisi at hindi nagbalik loob sa Espiritu Santo, hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa kanilang puso, isipan at kaluluwa, na siyang amang espiritual nila, ang tao na yon, sa oras na lumisan na siya dito sa mundo at ang kanyang kaluluwa ay bumalik na sa Espiritu para humarap sa paghuhukom, ang kanyang kaluluwa ay hindi magiging handa. Sapagkat hindi niya nakikita at hindi niya nakikilala ng Espiritu Santo na parati niyang kasama na nasa kanyang katawan ang siyang totoong amang espiritual ng kanyang kaluluwa na parati niyang kasama habang siya ay naglalakbay dito sa lupa. Honestly, maliwanag na sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol sa mga bulaang propeta. Ang mga leaders ng Roman Catholic, honestly, ay mga antikristo at bulaang propeta. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan kung bakit tayo sinakop ng mga Espanyol at kung paano tayo nasakop ng mga Espanyol. Honestly, si Ferdinand Magellan ay isang manlalayag na Portuguese na siya ring isang utusan ng hari ng Espanya. Itong si
Ferdinand Magellan ay napadpad sa ating bansa. At itong si Ferdinand Magellan ang siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa atin at ng rebulto ng Santo Niño. Sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy para sambahin mo sa iyong lupain. Ako lang ang iyong Diyos. Sinabi ng Panginoon na huwag kang gagawa ng idolo para sambahin mo na siyang iyong Diyos o amang espiritual. Dahil nga, ang Espiritu Santo lang ang siyang Diyos na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa, ang siyang dapat nating sambahin. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Si Kristo, inonor niya ang Espiritu Santo sa kanyang katawan, glorify niya, kinilala niya at pinakilala niya na ang Espiritu Santo na sa kanyang katawan ay ang siyang kanyang amang espiritual na parati niyang kasama. Kung kaya sinabi ni Kristo na ang Ama ay nasa akin at ako ay parati rin kasama ng Ama. Kung kaya rin sinabi ni Kristo na ang Ama at ako ay isa, dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Si Kristo ay tagapagsalita ng Espiritu Santo. Ang layunin ni Kristo ay hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at ibigin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. At huwag sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At huwag kayong gagawa ng mga idolo na kikilalanin nyo dito sa lupa na siyang amang espiritual nyo o Holy Father. Honestly, yung papa dyan sa Roman Catholic at mga pare, mga ulupong yan, mga alakdan, na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi sila sugo ng Diyos. Sugo sila ng demonyong si Satanas para kalabanin ng mga pare at ng leaders ng Roman Catholic ang Espiritu Santo. Ang mga leaders ng Roman Catholic, ginagamit nila ang pangalan ng Espiritu Santo sa kasinungalingan. Ginagamit din nila ang pangalan ni Jesus sa kasinungalingan. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na ang Espiritu Santo ang kanilang sinasamba at kinikilalang Diyos na amang espiritual na may gawa ng kanilang buhay. Dahil itong mga pare at leaders ng Roman Catholic, yung Pope, kanilang sarili ang kanilang iniidolo para sila ang tawaging Father dito sa lupa. Kaya yung mga pare, nagpapatawag yan ng Father. Yung Pope, nagpapatawag ng Holy Father. Kasi sila, gusto nilang sila'y nakahihigit sa iba. Nakakahigit sila sa ibang tao. Pero sila mga tao din lang katulad natin. Honestly, nung si Kristo ay inuusig, sinabi nitong si Poncio Pilato kay Kristo na kaya niyang tulungan si Kristo para wag parusahan. Pero sinagot ni Kristo si Poncio Pilato at sinabi niya na, you don't have power over me. My kingdom is not here on earth but in heaven. Alam ni Kristo na traveler lang siya dito sa mundo. Alam ni Kristo na ang buhay niya ay hindi dito nagmula, kundi sa langit. Dahil si Kristo, Espiritu yun. Itong bula ang propeta dyan sa Roma, yung Pope, sinabi niya, sa salitang Italiano, sinabi niya na, Gesù non è spirito. Gesù è un uomo. Ibig niyang sabihin, si Kristo raw ay hindi espiritu. Si Kristo raw ay tao lang. Itong Pope na to, dahil hindi naman niya talaga nakikilala kung sino si Kristo, kaya niya sinabi yon. Dahil hindi niya kilala kung sino talaga yung Ama ni Kristo. Dahil kung kilala niya ang Ama ni Kristo, hindi niya sasabihin yon na si Kristo ay tao lang. Si Kristo ay Espiritu, honestly. Dahil ang kanyang Ama ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. Ang tatay ni Kristo ay ang Espiritu Santo, hindi yung Papa dyan sa Roma. Gisingin niyo ang inyong kaisipan. Dahil ang totoo, yung Papa dyan sa Roma
mga pare, katulad din lang nating tao. Wala silang power over sa atin. Hindi sila nakahihigit sa atin. Ang sinabi ni Kristo, only the Father knows His child, and only the child knows His Father. Si Kristo, kilala niya na ang kanyang Ama ay ang Espiritu Santo na parati niyang kasama. Ako, kilala ko kung sino ang Diyos Ama ng aking kaluluwa ay ang Espiritu Santo rin na parati kong kasama. Yung pare, honestly, lately, nung isang huli, pumunta ko dyan sa simbahan dyan sa Oval, dito sa London, sa Scalabrini. Kasi yan ang dati kong sinisimbahan na simbahan ditong parokya na noong napunta ako dito sa London, dyan ako nanatili. So dyan nasubok yung aking pananampalataya. Yung isang pare, dahil tinanggap ko na nga ang Espiritu Santo at kilala ko na kung sino yung aking amang espiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, binigyan ko siya ng katanungan. Sabi nung pare, tatawag daw siya sa akin, pero hanggang ngayon hindi siya tumatawag. Yung katanungan kong yun, wala pa yung kasagutan. Itong pare na to, tinanong ko siya, sino yung Diyos ni Kristo? Sino yung Ama ni Kristo? Sabi niya, ang Ama daw. Sabi ko, anong ibig mo sabihin na ang Ama? Ya, ang Ama, pero si Kristo, ang Ama niya, Espiritu. Sino yung Espiritu na yon? Hindi masagot ng pare. Tapos, may talata nga akong binanggit sa kanya. Nakalagay nga yung sa Matthew chapter 23 verse 9. Ipinpoint ko yan sa kanya at sinabi ko sa kanya, nasasaad dito, wag mong tatawagin ang sino mang tao na iyong ama, sapagkat iisa lang iyong ama, yung ama mo lang na nasa langit. Tinanong ako ng gunggong, bakit ko raw tinatawag ang aking tatay na father? Ang ulupong, hindi niya naintindihan na yung ama ko dito sa lupa ay ang siyang naging asawa ng aking ina. Na siyang pinag-isang katawan ng Espiritu Santo dahil yung katawan ng nanay ko at katawan ng tatay ko, templo rin yun ng Espiritu Santo. At ang ama ko dito sa lupa, na tinatawag kong ama, ang siyang nagbigay sa akin ng apelyido ko at ng pangalan ko. Yung gunggong na pare, hindi ko siya ama. Hindi ko siya kilala. Kaya sinabi ni Kristo, only the child knows his father and only the father knows his child. Kaya yung mga pare, hindi ko yan kilala. Hindi ko sila nakikilala. Kaya hindi ko sila tinatawag na father. Dahil alam ko na ang kanilang puso ay demonyo, mga ahas sila at ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo na iniidolo nila ang sarili nila na silang tawaging father. Honestly, paano ko magiging amang espiritual ang mga pare? Una sa lahat, hindi naman sinabi ni Kristo, templo, lerma, templo ng mga pare ang katawan mo. Ang sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ang mga pare, hindi naman sila ang gumigising sa akin araw-araw, nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Kundi ang Espiritu Santo na nagsugo kay Kristo, na siya ring nananahan sa katawan ko. Dahil ang aking katawan, katulad ni Kristo, templo rin ng Espiritu Santo. Kaya yung mga pare, sinasalungat ko rin yung katuruan nila dahil yung katuruan nila hindi nanggaling kay Kristo. Hindi nanggaling sa Espiritu Santo, kundi sa katuruan nyo ng mga Espanyol na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay laban sa mga espiritong masasama, mga kampon ng kadiliman, yung mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo, pero ang kanilang puso ay sa halimaw. Honestly, kung kakalkalin mo ang baho ng relihiyon ng Romano-Katoliko, marami yan. Hindi lang yung katuroan ni Kristo ay binaluktot nila at pinalitan nila. Hindi lang yun. Maraming mga pare, bakla, pedophilia, rapist. Marami silang minumolestya. Kahit nga yung mga madre, isang kumbento dyan sa Roma,
pinasara yung dating Pope na yung si Benedict XVI na namatay na. Dahil hindi niya masikmura yung na kanyang nakikita na ang mga madre hinahalay ng mga kapwa niya, pare. Kung ikaw ay talagang banal at sugo ng Diyos, dapat alam mo na yung katawan ng kapwa mo, templo yun ng Espiritu Santo at sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan ng kapwa mo. Hindi mo dapat hahalayin yun. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, huwag mong kakanin ng laman at dugo ng iyong kapwa. Dahil nasa dugo nito ang buhay nito at mamamatay ka. Honestly, ang dugo na sinasabi ng Panginoon ay ang Espiritu. Ang Espiritu ang buhay na nagbibigay ng buhay sa tao. Itong mga pari na to na nanggahasa o nanghalay ng mga inosenteng tao na kanilang nalilinlang at ng mga madre, honestly, hindi sila naging kaisa ni Kristo na sinasamba ang Espiritu Santo. Ang sinasamba ng mga putang inang mga pari ito ay ang demonyong si Satanas. Narito na tayo sa huling panahon. Kayong mga leaders ng Roman Catholic, pare-parehas lang tayo, ang buhay natin hiram sa Espiritu Santo dahil bawat katawan natin templo ng Espiritu Santo. At kayong mga leaders ng Roman Catholic, mga ulupong kayo, mga kampon kayo ng kadiliman. Hindi kayo sugo ng banal na Espiritu, sugo kayo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kung kaya hindi nyo hinihikayat ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo para ang tao ay patawarin ng Espiritu Santo. Bagkos ang ginagawa nyo, hinihikayat nyo ang mga tao na kayo ang kilalaning tawaging Father. At hinihikayat nyo ang mga tao na magkumpisal sa inyo. Putang ina ninyo, kung ikaw ba, halimbawa pari ka, nanggahasa ka ng may minulestya ka, may hinalay kang tao, tapos papupuntahin mo yung isang tao para magkumpisal sa'yo, putang ina mo kang pari ka. Lulukuhin mo yung mga tao na magkumpisal sa'yo, pero putang ina, Judas ka. Kung may minulestya ka, may ginahasa ka, tapos sa tingin mo malinis ka, banal ka, hindi mo kayang linlangin ng Espiritu Santo. Sinasabi ko sa inyong mga pari kayo, mga ulupong kayo. Bilang na ang araw nyo, narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo, na bago pa man bumalik ang Panginoon, sinabi niya kung anong magaganap sa ating mundo. Sinabi niya na magkakaroon ng gera ang mga bawat bansa, which is nangyayari na yan. Magkakaroon ng mga kalamidad, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng ang mga pamilya maglalaban-laban. Kasi nga, marami ng mga tao ang mga naging hayok at uhaw sa tawag ng laman at kamunduhan. Yung ibang pamilya, hindi sila makontento sa kanilang mga kapartner. Kaya ang ginagawa nila, humahanap sila ng ibang mga babae o lalaki na hinihiwalayan nila yung original lang asawa para makipag-isang katawan doon sa kanyang kabit. Iyan ang mundo natin ginagalawan natin ngayon. Magulo na ang mundo dahil ang mga tao wala nang takot sa Espiritu Santo. At marami ng mga sekta ng mga relihiyon na mga bulaang propeta ang nagsulputan sa mundo. Sinabi yan ni Kristo na maraming mga bulaang propeta ang maglalabasan. Na gagamitin ang kanyang pangalan pero wag daw na maniwala. Dahil nga, mag-ingat nga daw na wag silang malinlang. Dahil hindi talaga sila naging kaisa ni Kristo. Honestly, dito sa mundong to, wala kang makikita halos na tao, na relihiyon, na ang tinataas na pangalan ay ang Espiritu Santo, ang Amang Espiritual. Wala silang pinakikilalang ganyan. Dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo.
Hindi sila naging kaisa ni Kristo. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa katawan nila na siyang kanilang amang espiritual. Ginagamit nila ang salitang God. Pero sino yung God? Sino yung amang espiritual na sinasamba nila? Dito, sa mundong nating ginagalawan, honestly, ipinakikilala ko ang Espiritu Santo, ang amang espiritual, na siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo. Ang sabi ng sa akin, hindi daw ang Espiritu Santo ang ama ni Kristo. So sabi ko sa kanya, ikaw bang ulupong ka, hindi mo naintindihan? Yung katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo, maging yung katawan mo, templo rin ng Espiritu Santo. So ang ibig mo sabihin, mas nakahihigit ka pa sa Espiritu Santo? May kakayahan ka bang lumikha ng sarili mong katawan at kaluluwa? Ang may hawak ba ng buhay mo yung sarili mo at hindi ang Espiritu Santo? Yung tao na sumasalungat sa akin, hindi na siya nakasagot. Dahil alam ko na siya ay sinampal ng katotohanan sa salita na sinabi ko sa kanya. Na yung katawan ni Kristo at katawan niya, pareha sa templo ng Espiritu Santo. Ang ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo dahil ang ama ni Kristo ay Espiritu, hindi tao. Narito na tayo sa huling panahon. Yung katuroan din pati sa Roman Catholic, sabi nung pari na sinalungat ko, matagal daw siya nagpakadalubhasa sa pagkapare. At yung daw kanila pinagbasa daw siya ng Biblia. Putang ina, kung akala nyo kay tanga na hindi nagbasa ng Biblia. Yung katuruan ni Kristo at katuruan nyo, magkaiba. Kung talagang tinanggap nyo si Kristo, dapat napuspos din kayo ng karunungan mula sa Espiritu Santo na nasa katawan nyo. Hindi nyo hihikayatin ang tao na sumamba sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Hindi nyo tuturuan ng tao na tawagin kayong Father. Dapat ibababa nyo ang sarili nyo at ang itataas nyo yung pangalan ng Espiritu Santo. No, dapat ang sambahin nyo yung Espiritu Santo lang. Dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng buhay nyo. Dahil ang katawan nyo, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may gawa ng katawan at kaluluwa nyo. Hindi kaming mga pare. Pero anong ginagawa nyong mga pare? Iniidolo nyo ang sarili nyo na tawagin kayong Father. Mga ulupong kayong lahat. Sa paningin ng Espiritu Santo, hindi kayo mga banal. Mga kampon kayo ng kadiliman. Pagdating sa politika, feeling nyo, mga banal kayo. Pero lumalabas yung baho. Yung ibang mga NPA, ang mga kanilang mga kadre na sinasabi, mga pare ang mga protector nila. Yung nagsusuporta sa kanila, mga pare at madre. Inilalabas niya yung dating naging NPA. Ngayon tumiwalag na siya sa pagka-NPA at ngayon ay nagtatrabaho na rin sa gobyerno na nilalabas niya yung baho, yung Eric ang pangalan. Honestly, walang baho na hindi naaamoy. Walang itinatago na hindi nalalantad. Honestly, si Tatay Digong, meron yung laging sinasabi na libro na yun basahin daw. Yung pamagat ng libro na yun ay The Secret of Altar. Tiningnan ko yung kailangan hindi ako makabili ng kopya. Na yung gusto ko kasi yung paper din katulad nito, hindi yung sa ebook. Ang sinabi ni Tatay Digong, nandoon lahat yung bango nga ng mga kahayupan ng mga pare. At ang alam kong author ng aklat na yon ay yung si Aris Rufo. Dito sa aklat na to, naririto yung pangalan ni Tatay Digong. Isa si Tatay Digong sa spiritual warrior. Na pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na nangangalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kayong mga pare, paano nyo nahikayat ang tao na mag-grow ang kanilang buhay spiritual? Na maglakbay na may pagpapahalaga sa spirito at katotohanan. Mga kampon nga kayo ng kadiliman, mga sinungaling kayo, mga impostor kayo. Hindi nyo nga kilala kung sino ang ama ni Kristo, hindi nyo pa rin kilala kung sino yung Diyos na may gawa ng buhay nyo. Tapos feeling nyo sa sarili nyo, mga banal kayo, mga ulupong kayo.
ang katotohanan, mga kampon kayo ng kadiliman. Ang laban ko, hindi laban sa laman at dugo. Laban sa mga espiritong mga kampo ng kadiliman na katulad nyo. Mga bulaang propeta, mga impostor, mga ipokrito, mga sinungaling na nanliling lang ng tao para hikayatin ang mga tao na lapastanganin ng Espiritu Santo, na siyang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Honestly, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo huhukuman base sa ating gawa at pananampalataya. Kayong mga pare, pag humarap na kayo sa Espiritu Santo, anong sasabihin nyo? Tinuruan ko ang mga tao mag-rosaryo everyday. Sabihin ko mag-rosaryo kayo everyday. Hindi nyo tinuruan ang tao na mag-repent kayo. Sumamba lang kayo sa Espiritu Santo dahil yun lang ang amang espiritual na banal na may gawa ng katawan at kaluluwa nyo at kaluluwa nating mga tao. Dahil tayo ay mga pinahiram lang ng Espiritu Santo ng buhay. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Pero hindi yan tinuturo yung mga ulupong. Hindi nyo hinihikayat ang mga tao na mag-repent at tumalikod sa paggawa ng masama. At ang Espiritu Santo lang ang kilalaning Holy Father dahil gumawa kayo ng inyong pinakapinunong saserdote dyan sa Roma, yung Pope nyo, ang kinikilala nyong Holy Father. Pues ito lang masasabi ko sa inyo. Yung Holy Father nyong sinasamba, tao lang yan. Katulad ko, katulad nyo. Yung Pope nyo, ang buhay niya nang may hawak ay ang Espiritu Santo rin. Honestly, walang pare, walang madre, walang Pope na nakakapasok sa langit. Sinabi to sa akin ng Espiritu Santo. Walang Pope, walang pare na makakapasok sa langit. Dahil hindi nyo itinuturo ang katotohanan. Na ang Espiritu Santo lang ang siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Hindi nyo hinihikayat ang tao na magsisi at tumalikod sa paggawa ng masama, bagkus hinihikayat nyo ang mga tao na doon sumamba sa mga rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan at iduluhin ang mga sarili nyo na kayo ang kilalaning Holy Father dito sa lupa at Spiritual Father. Honestly, mga ulupong kayong lahat. Ako, patayin man ninyo, hindi ako natatakot. Dahil ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo, alam ko na kapag ako'y namatay, ang kaluluwa ko babalik lang yun sa kaharian ng Diyos Ama, kung saan naroroon si Kristo. At kapag pinatay ako ng tao dito sa lupa, dahil sa pagsasalita ko at pagpapahayag ko ng katotohanan, ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, honestly, wala kayong problema sa akin. Doon kayong may problema sa Espiritu Santo. Ako, mamatay man ako dito sa mundo, I'm not losing my place in heaven. Babalik lang ang kaluluwa ko doon. Kapag yung mga taong tunang pumatay kay Kristo, yung mga taong yun, magbabayad yun sa Espiritu Santo dahil yung katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Ako, ang katawan ko, templo din ng Espiritu Santo. So, pag pinatay ako ng tao dahil sa pagkasalita ko, patungkol sa Espiritu Santo, na pinapahayag ko yung katotohanan. Honestly, yung papatay sa akin, sa impyerno ang bagsak nyo. Dahil ang Espiritu Santo ang una yung winalang niya at hindi ako. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa kanyang templo, wawasakin din niya. Ang pinakamagandang trabaho na ginampanan ko ay ang sumunod sa yapak ni Kristo. Ang ipakilala ko, ang Espiritu Santo ang siyang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa akin. Ang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at ang Espiritu Santo lang ang dapat sambahin na siyang Holy Father. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Ang Papa ng Romano Katoliko ay ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Na feeling niya, siya yung amang espiritual at Holy Father na dapat ibigin, iduluhin at kilalanin ng mga tao. Honestly, ang katawan ng bawat tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata, ang siyang totoong banal na Ama na nagsugo kay Kristo na siyang pinaglilingkuran ni Kristo.
hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Ang Papa ng Romano Katoliko ay Antikristo, bulaang propeta, ipokrito at impostor. Hindi siya banal na ama. Demonyo siyang ama na ang layunin ay hikayatin ang mga tao na kalabanin at lapastanganin ang Espiritu Santo na siyang Diyos, nag-iisang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon, at bilang isang spiritual warrior at anak ng Espiritu Santo na pinanganak muli sa Espiritu, ito yung mission ko. Ako, mamatay man, may iiwan ako. Ito yung magpapatotoo na ako'y naglakbay dito sa mundo. Ito yung magiging legacy of faith ko. At isa pa, may ginagawa pa akong isang aklat na ang title noon, The Land of Maharlika. Doon sa The Land of Maharlika, kayong mga leaders ng Roman Catholic, sinasabi ko sa inyo, durug na durug kayo doon. Ilalahad ko lahat ang baho nyo. Nandoon kung paano sinakop ng mga Espanyol ang bansa na siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Kayong mga leaders ng Roman Catholic, ang ilalahad ko ng mga kampo ng kadiliman na nanlilinlang sa tao para lapastanganin at kalabanin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawarin ng buhay niyong mga pinutukan kayo ng lintik. Magrepent na kayong mga Judas kayo. Dahil kayong mga ulupong, yayanagyan ng Espiritu Santo ang inyong tahanan. Yang simbahan niyo dyan sa Roma, gigibain yan. Lahat yan magigiba. Dahil kapag nagsisi ng mga tao at nagbalik loob ng ang mga tao sa Espiritu Santo, wala nang pare na iiduluhin, wala nang pope na iiduluhin. So yung simbahan na yan ng Roman Catholic, wala nang magsisimba dyan, dudurugin na yan. Ang mangyayari dyan, ibabalik na sa gobyerno ang lupa at patatayuan na yan ng bagong mga building para maging tahanan ng mga tao. Hindi tahanan ng mga ulupong. Kayong mga leaders ng Roman Catholic, honestly, mga ulupong kayo, bulaang propeta at kampo ng kadiliman. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal at Diyos na may gawa ng buhay ng tao. Hindi kayong mga leaders ng Roman Catholic ang spiritual father. Mga tao lang kayo. Mga kampon kayo ng kadiliman. Ito yung katotohanan. Hindi nyo kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na nananahan sa katawan ko, na nananahan sa katawan ni Kristo, na siya ring may gawa ng katawan at kaluluwa nyo, bilang ng mga araw nyo. Sa oras na lumisan na ang Espiritu Santo sa katawan nyo, todas kayong lahat. Lulupigin ng Espiritu Santo ang lahat ng bulaang propeta dito sa mundo na lumalapastangan sa Kanya, na ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Marami dito mga bulaang propeta, ginagawa nilang negosyo ang relihiyon para pagkakitaan nila at kumita sila ng pera. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Honestly, maraming mga bulaang propeta dito, itinataas nila ang sarili nila na sila daw ang sugo ng Diyos. Yung isang ang bulaang propeta, sinasabi pa niya, pag-aari ko ang inyong kaluluwa. Putang ina mo ka. Paano mo naging pag-aari ang kaluluwa ng kapwa mo? Yung katawan mo at ang kaluluwa mo, hindi mo pag-aari yan. Pag-aari yan ng Espiritu Santo. Tapos sasabihin mo, pag-aari mo yung kaluluwa ng tao. Pag-aari mo ang sanlibutan dahil pinamana na sa iyo ng Ama. Ang laki mong sinungaling. Dito sa mundo, walang taong nabuhay ng forever sa mundo at walang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, walang pinipiling tao dito sa mundo na ipamamana ang sanlibutan. Dahil ang may hawak ng buhay ng bawat tao yung Espiritu Santo lang. Honestly, yung pastor na yon, ang pangalan nun si Kibuloy. Sabihin ko sa inyo si Kibuloy. Sinungaling din yan si Kibuloy.
Hindi siya sugo ng Espiritu Santo. Hindi siya naging kaisa ni Kristo, na ang Espiritu Santo ang sinasambang Diyos at Amang Espiritual na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Kundi itong si Kibuloy, itinataas din niya ang sarili niya para iduluhin ng mga tao, para linlangin din niya ang mga tao, para mahututan din niya ng pera. Kasi pagdami ng kanyang membro, marami siyang mahuhututan ng pera. Kaya yung si Kibuloy, yumaman din. Gawa ng yung kanyang reliyon, ginawa niyang negosyo. Yan ang realidad ng buhay dito sa mundo. Honestly, tayong mga tao, ang layunin ni Kristo, yung sinabi niya kay Pedro, na come and follow me and I will make you fishers of men. Ibig sabihin ni Kristo, sumunod ka sa akin at ang magiging gawain mo ay manghuli ng kaluluwa ng kapwa mo. Para hikayatin na magrepent at kilalanin ng Espiritu Santo sa katawan nila na ang Espiritu Santo lang ang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. At dapat nilang sambahin niyang Espiritu Santo lang. Pero itong mga bulaang propeta na to, tinataas nila ang pangalan ng kanilang relihiyon, hindi ang pangalan ng Espiritu Santo. O kaya yung pangalan nila, iniidolo ng mga punong ministro ang kanilang sarili, na sila daw ang pinili ng Diyos, na siya daw ay ang bagong Mesiya dito. Well, honestly, si Kristo lang ang Mesiya ng Diyos, Ama. At si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muli kang ipanganak sa Espiritu at maging kaisa ni Kristo na maging anak ng Espiritu Santo. Ang layunin mo, hikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik-loob sa Espiritu Santo. Hindi pera ang sasambahin mo, kundi ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa'yo. Yung pera, material na bagay yan, nasasad sa banal na kasulatan. Do not love the world or anything that belongs to the world. Dahil nga, hindi yung mga bagay na iyon ang mahal ng Espiritu Santo, kundi yung kaluluwa ng tao. Gusto ng Espiritu Santo na yung kaluluwa ng tao ay malinis para muling ipanganak sa Espiritu at maging anak niya at kapatid ni Kristo para maligtas ang kaluluwa noon na makapasok sa langit. Huwag mamatay. Pero yung mga kaluluwang sinungaling, na sumasamba sa pera, ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan para lang kumita ng pera o para iduluhin ang sarili nila. Honestly, mga ulupong kayong lahat. Hindi kayo naging kaisa ng Espiritu Santo. Hindi ang Espiritu Santo ang nag-aahari sa puso nyo, kundi mismong ang demonyong si Satanas para linlangin din nyo ang mga tao na iduluhin kayo. Honestly, bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ginigising ko ang diwa nyo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Ang may hawak ng buhay nyo, nating mga tao, ay ang Espiritu Santo lang. Hindi ang mga pare, hindi yung mga iniidolo yung ministro dito sa lupa, na siyang pinunong ministro sa inyong mga relihiyon. Ang ating katawan, sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Pag sinabing templo ng Espiritu Santo, tahanan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo ang kasalanan na walang kapatawid kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Pag inidolo mo ang pare na amang espiritual, kasalanan yun. Wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Pag inidolo mo ang Papa ng Romano Katoliko na siyang Holy Father mo, walang kapatawaran yun sa Espiritu Santo. Pag inidolo mo yung mga punong ministro dito sa mundo na siyang tingin mo mga banal at hindi ang Espiritu Santo, walang kapatawaran yun sa Espiritu Santo. Kaya hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil kung hindi ka kinilala ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu, hindi makakapasok sa langit ang kaluluwa mo. Kailangan mong ipanganak ang kaluluwa mo sa Espiritu at kilalanin mo ang Espiritu Santo, ang iyong amang espiritual at Diyos, na siyang ama ng iyong kaluluwa. Para yung kaluluwa mo, makita mo ang katotohanan kung saan ka nagmula, kung sino ka ba talaga. Honestly, si Kristo ay anak ng Diyos, bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ako ay sugo ng Espiritu Santo para ipakilala na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Para ang kaluluwa ng tao ay huwag mamatay gawa ng kasalanan. At para kilalanin ng Espiritu Santo ang kaluluwa ng bawat tao na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu.
dahil kinilala nyo ang Espiritu Santo, ang siyang inyong Diyos. Amang espiritual, nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!